Gusto mo bang mapunta sa langit? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 19, verses 16 to 22, and I read it for you. Then someone came to him and said, "Teacher, what good deed must I do to have eternal life?" And he said to him, "Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you wish to enter into life, keep the commandments." He said to him, "Which ones?" And Jesus said, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother. Also, you shall love your neighbor as yourself." The young man said to him, "I have kept all these. What do I still lack?" Jesus said to him, "If you wish to be perfect, go sell your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When the young man heard these words, he went away grieving, for he had many possessions. Madalas po nating itinatanong sa ating sarili, ano ba ang kailangan kong gawin para makarating sa langit? Kung tayo ang tatanungin, sasabihin nating maging mabuting tao, magdasal, magsimba, sumunod sa mga utos. Ganon din ang tanong ng isang binata sa Ebanghelyo. Lumapit siya kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano ang mabuti kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" At sinabi ni Jesus na sundin niya ang mga utos. Sinabi ng binata na ginagawa na niya ang lahat ng iyon. Pero tila may kulang pa. Kaya sinabi ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha. Pagkatapos, halika at sumunod ka sa akin. At nang marinig ito ng binata, malungkot siyang umalis sapagkat marami siyang ari-arian. Hindi po sinasabi ni Jesus na masama ang pagkakaroon ng kayamanan. Ang problema ay kapag ang kayamanan ang nagmamay-ari na sa atin. Maaring marami tayong pag-aari pero minsan ang mga bagay na iyon ang humahawak sa ating puso. Bakit sinabi ni Jesus na ibigay sa mga dukha ang kanyang kayamanan? Dahil ang mahihirap ay hindi lamang mga taong nangangailangan ng tulong. Sila rin ay maaring maging daan upang matutunan nating magmahal, magbigay at maging malaya sa mga bagay na humahad lang sa atin sa Diyos. Minsan po iniisip natin na tayo ang tumutulong sa mga mahihirap. Pero maaring baligtad pala. Maaring ang mahihirap ang tumutulong sa atin na makarating sa langit. Kapag ang taong nagugutom at binigyan natin ng pagkain, natuto po tayong magbahagi. Kapag may nangangailangan at binigyan natin ng tulong, natutunan po nating maging mapagbigay. Kapag may mahirap na walang makausap at pinakinggan natin, natutunan po nating magmahal. Kapag may taong walang kakayahan na suklian ang ating kabutihan at tinulungan pa rin natin siya, natutunan po nating mahalin sila ng walang hinihintay na kapalit. At marahil yon ang nais ni Jesus na matutunan po natin sa buhay. Dahil ang langit ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karami ang ating naipon. Ang tanong ay hindi po kung gaano karami ang ating naibigay. Hindi lamang po ano ang mayroon ako, kundi ano ang ginawa ko sa kung ano ang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Maaring hindi naman tayo hinihingan ni Jesus na ipagbili ang lahat ng ating ari-arian, ngunit hinihingi niya na hindi tayo alipin ng ating mga ari-arian. Tinatawag niya tayong magkaroon ng pusong marunong magbahagi.
Kaya po sa bawat pagkakataong may mahirap na kumakatok sa ating pintuan, may taong nangangailangan ng tulong o may kapatid na walang maibigay sa atin kapalit ng ating kabutihan, maaring hindi lamang sila humihingi sa atin. Maaring may ipinadala ang Diyos sa atin. Huwag nating tingnan ang may hirap bilang pabigat sa lipunan. Tingnan natin sila bilang mga taong maaring maging tulay upang matuto tayong magmahal at maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sapagkat balang araw, hindi tayo tatanungin ng Diyos kung gaano karami ang ating naipon. Tatanungin niya tayo kung sino ang ating minahal, sino ang ating tinulungan, at kung ano ang ating ginawa sa mga pinakamaliit sa atin. Baka ang taong akala natin kailangan tayo ay siya palang ginagamit ng Diyos upang dalhin tayo sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magkaroon ng pusong mapagbigay. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ka namin sa mga mahihirap at nangangailangan. Gamitin mo kami upang maging daan ng iyong pag-ibig at awa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.